Sabi ko naman sa ating mga kabayan, bigyan natin ng inspirasyon ng mga magsasaka. Yes. Ikaw ba'y naniniwala na posible yung 20 pesos na bigas? Masarap, mabango? Mahirap paniwalaan yan dyan, ha? 20 pesos per Oo. kilo, ha? Per kilo, bigas na yan, ha? Yes. Kasi ang alam ko, Jen, ang 20 pesos ay palay pa lang yan. Oh, yun na nga. Oo, dun sa bukid. Pagka tinawaran ka ng magsasaka, o magkano palay mo? 18, ay lugi ho eh. 20, bebenta ko yung palay. Yun ang ipapagiling mo pa yun. Papayag yung magsasaka. Parang- Kaya ako nagtataka, Oh. paano magkakaroon ng 20 pesos na bigas? Ayan. Makakapanayam natin, hindi po ito magikero. Ha? Hindi po ito magician. Si Kuya Yuan Saligumba, siya po ang chairman ng I-UNLAD. Tama ba? I-UNLAD Co-op. Aha. Paano binabasa yan, Kuya Yuan? Yunlad ko po. Yun lang. Ayun, I-UNLAD. Oo. Kuya Yuan, bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay, sa ganang mamamayan, at sa inyo po, Sir Jen, Sir Nelson, magandang araw po. Aha. Kamusta ka na, Kuya Yuan? Okay ka naman? Ito po, medyo sinisipon lang kasi uso po ngayon dahil sa klima. Bagbago ng panahon. Teka lang. Pakisagot mo na nga, diretso. Posible ba yung 20 pesos per kilo na bigas? Actually, posible po. Posible. Dahil nagawa na po ng Yunlad Cooperative, Aha. yung 20 pesos per kilo na bigas. At hindi lang po sa isang bayan, kundi more than 30 to 50 bayan na po ang nakapaglunsad kami ng 20 O yan, pesos. sinasabi ko sa iyo, Nelson. Ay, teka lang. Bigyan mo muna kami ng background. Ano ba itong I-UNLAD? Ang Yunlad Cooperative po ay siya pong tumutulong sa ating mga local farmers para po sa kanilang puhunan, sa paggamit ng mga farm inputs, at maging dun sa pag-assist po sa kanilang farm, kami rin po ang uma-assist sa kanila para matiyak pong maging maganda po yung kanilang ani. Ano po? At ito rin po yung nagbibigay sa kanila ng iba't ibang benefits pag kailangan po ng farmer ng tulong. Sandalan na rin po nila itong cooperative. Aha. So, cooperative. Anong po ang meron sa I-UNLAD? Sa Yunlad po ay ang isa sa business nga po namin, yung organic fertilizer na pinopromote namin. Aha. Yan po ang isa sa isang negosyo ng ating Yunlad Cooperative. Organic fertilizer. Yes po, organic fertilizer po. Aha. Nelson, ikaw gumagamit ka ng mga abono, di ba? Oo, organic fertilizer. Kasi ang kagandahan ng organic fertilizer, hindi ka bibili. Kung ikaw ang magpo-produce. At number one po talaga na cost ng production ng palay, abono, apakamahal. Ano ang- 3,000. Ayun. Oo, ang Isang sako? Oo. Eh di, yun pala, lugi ka na. Lugi ka na. Oo. At yun, isang sako pa lang yun. Ha? Oo. Ilang beses ka mag-aabono? 3. Ayun. Tapos iba-iba pang abono yun. Eh di, almost 10,000 agad yun, abono pa lang, land preparation mo, etc. etc. Ano ang source ng organic fertilizer natin, Kuya Yuan? Ang source po nito ay microorganism po kasi itong ating organic fertilizer. Plant-based po siya. So, naging maganda po ang nagiging resulta nito dahil itong mga good bacteria na ito ang siyang tumutulong para ibalik yung nutrients and lusog ng ating kalupaan. Ano po ito? Yung mga magsasaka, tinuturuan nyo ng organic fertilizer o halimbawa, sa inyo sila kukuha ng organic fertilizer na ito? Bali, binibigay po namin sa magsasaka ng nakabote na. Gagamitin na lang. Titimplahin na lang, Titimplahin na lang po. i-implement na lang nila sa sakahan nila? Yes po. Para, alam naman natin po, di ba, napakahirap din naman pong gumawa ng sariling Totoo naman, organic oo. fertilizer. Oo. At hindi po sanay ang karamihan ng mga magsasaka natin. Gusto nila, spray na, kaya po Yes, sila... mabilis. Mabilis. Kaya po sila nanatili sa traditional na farming, yung chemical base. Saka kasi hindi naniniwala yung iba sa organic Oo fertilizer. Isipin nila, hindi, gawa-gawa mo lang yan eh. Di ba? Yes po. Opo. At saka iba dyan, siyempre, yung mga pinabulok na, no, kinakailangan mo ng mahabang panahon, ha? Yes po. Di ba? Naghihintay ka talaga. Oho. Pero ito pong sa iyo, Kuya Yuan, ay local ba ito? Imported? Ito po ay local lang. Okay. Ito po ay ginagawa, ang planta po namin ay sa Batangas lang. Kaya po hindi po tayo magkakaproblema kung sakaling tumaas ang demand nito dahil lahat ng raw materials dito rin po Local. galing sa atin. Ayan. So, ibig sabihin, hindi mo hindi yung presyo niyan ay stable. Di Yes ba? po. Hindi ka depende sa pag tinaas ng ibang bansa yung oo produkto nga, no? nila o tumaas ang dollar rate, Oo. tataas ka din.
So kayo ang nakapagdidikta ng presyo nito, Kuya Yuan? Yes po. Kasi sarili pong gawa natin ito. Oho. Teka lang, bago tayo pumunta at pumailalim sa usapin ng itong organic fertilizer na ito, paano nagsimula? Ikwento mo sa ating mga kababayan, paano kayo dumating doon sa punto na nakapagpuproduce kayo ng 20 piso per kilo, 20 pesos per kilo ng bigas? Apo. Yun po, magandang usapin po yan dahil ang totoo, na-challenge din po kami dun sa advokasya ng ating Pangulo. Sinubukan po namin sa mga farm, nagkaroon po kami ng mga demo farm, nagkaroon ng mga rice derby, particular po dyan sa Leyte, Matagob Leyte at saka Palumpon Leyte. Para makita po talaga ng mga farmer at ng sambayanan na kung kaya po talagang ibaba yung ating pong produkto sa bigas. Nakuha po namin ng cost ng palay, po, per kilo, ng almost 6.75 cents. Magkano po? 6.75 cents po per kilo ng palay. Siyete. So sumahin nyo po, times 2 na lang natin para maging available sa merkado yung bigas. 14. 14, malaki pa po yung Mag-20 pa. mabigiging... Ba? Pwede po nga, natin. ano? Ano po? Sigurado ka doon na magkokos ka ng almost 7 pesos, 1 kilo ng palay? Yes po. Kasi ang ginagawa po natin, para po ma-achieve po yun, una, kailangan bawasan mo yung farm inputs, Yes. yung gastos mo. Oo, tama. Ang ginawa po namin, nagkama po kami sa 80% savings ng farm inputs. Malaki po Laki, yun. ano? Oo. Kung gumagastos po ng isang hektarya, more or less 30,000 sa farm inputs sa isang hektarya, Oo. ito po nasa more or less 10,000 na lang ang kailanganin po nito. So malaki pong savings. At the same time, itataas niyo po yung yield ng ani Ay, niya. dadami. Dadami. Kagaya po nung ginawa sa Bawas Palumpon- gastos plus taas ang Taas ang yield. Okay, opo. Kagaya po nung ginawa po na rice derby sa Palumpon Leyte. Yung rice derby po, hindi po sabong yan. Yan po ay yung competition ng Tapatan mga ng mga- organic fertilizer. tapatan ng Ano po? Na inassist po yan ng mismong DA, ng Municipal Agriculturist, ng Palumpon. At na-achieve po namin, kung karaniwang ani po nila doon ay nasa 70 to 80 kaban. Per Umani hektar? po per hektar. Ang dami na. No? Opo. Umani po na ginamitan po ng ating Upagro fertilizer ng 143 Ba? kaban. Ako kapadami naman yan. Opo. 100, ano po? 143 kaban. Baka hinaluan mo ng magic yan, Kuya Yuan. Hindi po kasi sila mismo po, nakamonitor ganun ba? sila, inassist Documented po kami, po yan? documented po siya. Aba. At meron po mismo na pinirmahan nila na ito po yung naging resulta. Saan yung Saan yung taniman? Sa Tabunok, Barangay Tabunok, Palumpon Leyte po. Sa Leyte. ginawa nila. Maganda yung siguro patubig dyan. Baka naman Actually, maganda ang patubig sa lupa doon, Kuya Yuan. Actually, nung dinatnan po namin, hindi na po masyadong maganda ang lupa dahil acidic na siya. Dahil alam naman po natin, dahil sa paggamit ng chemical, na almost 5 decades na, acidic na po talaga ang So, lupa ibig natin. sabihin, dinatnan nyo siya, hindi maganda yung output, Yes po, opo. pero may patubig. Pero may patubig naman Yan po. ang importante kasi. Apo, No? Tapos, anong ginawa nyo? Tapos, ang ginawa po namin sa paggamit ng Upagro fertilizer, sa land preparation pa lang, ginamit na, para Nalagyan po na. makondisyon yung lupa natin. Conditioner. Yung acidity ng lupa, unti-unting Wala. tatanggalin. Sa pamamagitan po kasi noon, maaaring tumaas po talaga yung yield. Okay, opo. So, ibig sabihin nito, Kuya Yuan, kasi pinag-aralan ko yung organic dyan eh. May tinatawag sila dyang transition period eh. Di ba? Yung lupa, tama. Kapag ka oo. sinabi mo, hindi, mag-expect ka talagang bababa ang output niyan in the first 3 or 5 years. Tapos tsaka siya aakyat. Apo. Pero sa inyo, sa first, pa lang, tanim may akyat kagad? Yes po. So walang transition? Yes po. Pang nire-recommend po namin, kailangan may transition na magbawas ka ng chemical ng 50%. Sa pagbaba. Doon sa paggamit ng chemical. hindi, Kasi kailangan hindi po, tanggal huwag mong kagad. bibiglain. Oh, yun. At mandato po Yun ng ang DA malinaw. yan. Meron lang po talagang malakas ang loob. Kagaya po nasumubok. doon sa isang bayan sa San Miguel. Yung mayor pa po doon, ang talagang chinalis kami. Walang chemical para makita ang Total. produkto mo. Total, ano talaga, ha? Okay. Walang chemical. Kahit insecticide, wala. Pesticide, fungicide, herbicide, wala po lahat kasi all-in-one na po ito. Ngayon po, nung tinry po nila, sila po mismo nakakita Maganda. na
From 80 kaban po na karaniwan na ani nila sa isang hektarya, umani po sila ng 120 kaban. Maganda So, nga. At least hindi mo na po 140, pero 120, marami pa rin yun. Marami pa rin po Marami yun. pa rin, Marami oh. pa rin. Hindi, kasi nga, ako dyan, ang karanasan ko, kasi yung sa akin naman, walang patubig. Oo. Maka 40 lang ako dun sa isang hektarya, masaya na ako. Panalo ka na, ganun ba? Oo. Ay, Hindi ako yung times panalo, three, masaya lang ako. masaya ka na, oo. Kasi at least, mababawi ko yung gastos. Yes. Ay, kayo, no, Di ba, ganun karaniwan? 300% Yung mga walang patubig. Yung walang patubig, mga nasa 50 to 60, ganyan lang po. Kaya halos lugi sila. Lugi. Opo. Yung ating mga magsasaka. O, so, tuloy niyo po yung kwento. Ano Ang sumunod? ngayon po, Opo. nakita po namin na kaya yung 20 pesos. Okay. Kung ang mismo po magmamanage ay kami po, at yung fertilizer natin na gagamitin, may kita po ang farmers na more or less mga nasa 20 to 30,000 in sa hektarya. Oho. Pero hindi po kami kontentong ganun lang ang kikitain ng farmer. Meron pa. Kasi po, kung 20 pesos nating ibebenta, maaaring yun lang po ang kikitain halos Oo. ng farmer. 40 Okay. pesos na Ano po? bigas ngayon. Oo. Pero kung kakaroon ng sistema, ano po, kami po mismo, hindi naman po kami trader. From mismo sa land preparation hanggang makaani, kami po ang magmamanage. Kami na rin po ang bibili ng palay. Palay, oo. Kami na rin po ang direkta sa merkado. Magbebenta. Kaya po ang 20 pesos. Oh. Kasi wala na pong, alam niyo naman po, so gating sa trading May mga middleman. Lalaki. Patong-patong, Yes, lalaki. papatong nga. Ganun po naman talaga po ang sistema. Ako po naniniwala, hindi naman po kailangan 20 pesos lahat ng bigas. Hindi naman, At no? para sa mahirap lang. Tama, oo. So, ang Selected lang program dapat yan. namin po ngayon na in-accept ng farmer, kasi ayaw nilang ibenta lahat ng 20 pesos. Maliit po ang kikitain nila. Yes, totoo yun. Nagkasundo po kami ng mga farmer na kami ang magmamanage, kami ang mag-a-assist. At sa bawat hektarya, magbibigay po sila sa amin ng nasa isang kaban o 50 kilos of rice. Ano po? At the same time, kung libre pa yung fertilizer kasi may tumutulong na LGU, ay mas malaki pong kaginhawaan sa farmer para ma-produce at masustain ang programang ito. Could you imagine po kung may 2.4 million tayong rice farmer, 1 million lang po mag-adapt ng program. Opo. Meron tayong 1 million, pagpalagay na po na kada isang farmer ay mayroong 2 kabang bigas na may bibigay. Meron po tayong available, Sir Jen, Sir Nelson, na 100 million kilos of rice. Na may in bebenta natin season, ng na may bebenta 20. natin ng 20 pesos. At kung i-divide po natin sa 5 kilo, Oo, bawat isa. bawat isa, para naman po hindi samantalahin ng iba, at para sa pamilya lang, may 20 million kilos pa po tayo. At may 20 million beneficiaries. Tama, oo. At kung pipiliin nyo lang po na yung mahihirap, at i-divide po natin sa 4 halimbawa, para 4 consecutive months naman silang nakakaramdam, hindi one time. Opo. May 5 million po tayong natutulungang mahirap. Family. Families na yan. Kung gagawin pong regular yung ganitong programa. So kung may nanonood ngayon na mga kapitan, mayor, Yes po. pwede nilang subukan. Halimbawa, ang I-adapt. Department of Agriculture, i-adapt Yes po. nila yung proyekto to. Teka lang, ganito muna siguro. Halimbawa, sabi natin, magbigay tayo, bago tayo lumayo, si Nelson, ano? Apo. O may lupa si Nelson. O Yuan, subukan mo nga, anong gagawin nating pakikipagkasunduan kay Nelson para may sakatuparan mo yung proyekto sa kanyang lupa? Apo, ang kasunduan po niyan ay kami po ay papayagang bumisita sa lupa niya. Okay. Kami po ay mag-orient sa kanya para maituro yung tamang proseso, yung protocol. Opo. Mahalaga po kasi diyan masunod yung protocol ng Opo. produkto. Pangalawa po, kailangan po ay wala siyang gagamitin na kung anumang chemical na hindi po namin nalalaman dahil kontra po yan eh. Kontra po ang organic sa chemical, lalo na yung microorganism. baka biglang haluan niya ng Pag ginaluan ano, no? po yun, mamamatay lang din po yung ating mga good bacteria. So talagang regular po, dapat po na monitor po yung ating sakan. At yun po yung commitment namin. Once na nag-engage po sa amin, halimbawa, isang LGU, committed kami na i-assist po yung mga farmers. Hindi po kagaya ng iba, pag nabentahan na lang, bahala ka na. May instruction naman yan. Sa amin po hindi. Tutulungan namin sila kahit po anong mangyari. At meron pong warranty. Okay. Ang kasunduan po namin, may nilagdaan po ang farmer na kapag nasira po ang kanilang tanim, ay pananagutan po ng aming kooperatiba. Ano ibig sabihin nasira? Ano ang Halimbawa coverage po, nun? nasira yung tanim nila at sa investigasyon po ng mga technician ang aming produkto. naging dahilan. Problema. Opo. Babayaran po sila para po secured po sila. Kasi alam nyo mga farmer po, hesitant po eh. Pag kami bago. yan, oh. Siyempre, baka Baka hindi masayang. tumubo, Yes, baka bansot, Opo, gano'n. opo, opo. At sa pamamagitan po nun, ay pagka nakaani naman po sila ng maganda,
Binibigyan po namin sila ng pagkakataon maging miyembro ng kooperatiba. May kooperatiba pa. Yes po. Para hindi na lang po sila kikita sa ani. Oo. Maging doon sa fertilizer, fertilizer. sa pagtitrade po namin sa merkado, gagawin po yan next year, may kita rin sila. I-membro muna kami ni Jen. Apo. Diyan sa kooperatiba na Oo yan. nga. Eh, kasi ako may lupa din ako sa Zambales. Hindi mo siguro abot na 1 hektarya. Pero minimum ba dapat 1 hectare yung lupa, Kuya Yuan? Hindi naman po. Kung ang kanila po ay maliit lang, pwede rin po Pwede pa namin rin. silang matulungan. Ang totoo po niyan, Sir Jen, Sir Nelson, nagsimula kami. Wala naman po kaming puhulang malaki. Oo. Pero dahil in-involve namin ang kahit hindi farmer, sila po ay nag-membro ng aming kooperatiba at yung kanila pong capital share, siya pong puhunan na ginagamit namin sa mga farmer. Piniikot. Ano? Kaya ako po naniniwala kung magtutulungan lahat ng sektor, ng individual, kaya po natin. At nagawa na po yan, sir, sa Laguna at Leyte. Oo. Nag-organic ako eh. Oo. Farming. Kaya lang, kasi mag-isa nga lang ako. Matrabaho yun. Matrabaho po. Matrabaho kasi kung ikaw lang mag-isa. Pero kung kayo ganyan, isang grupo, marami kayo, merong magpo-produce lang ng fertilizer at merong magpo-provide sa magsasaka. Maganda. Apo. Hindi ba matatanda mo yung Yuan? Meron tayong Organic Farming Act Batas, di ba? Apo. 2009. Yes po. Pagka nag-organic ka, wala kang babayarang mga buwis eh. Opo. Di ba? Tama ba? Oo. Oo, Tax free. ng ilang taon, di ba? Opo. Kaya maganda yung batas na yon, hindi na-implement na maayos, di ba? Oo. Teka lang, si Nelson, gusto niyang siguro mga mag-asaka na nanonood kayo sa atin. May cash out ba ako? Babayad ba ako sa kumpanya? Yuan, anong pananagutan ko sa inyo, sa kumpanya ninyo? Ayun po. Yung mga farmers po natin na nakikinig ngayon, una po, pwede pong ang option ay maging miyembro sila ng kooperatiba. 1,500 po kasi ang membership sa kooperatiba. Okay, At oo. pag naging miyembro po sila ng kooperatiba, lahat na po ng fertilizer na kailangan nila, ipahihiram po sa kanila. Ayun. At ang pagbabayad po, Pagka naani na. after harvest Aba, na. maganda nga. So ang step 1, tandaan natin, mag-member muna ng kooperatiba. Na kooperatiba. Ayun, Yun isang okay. option po. Opo. At magaan naman po yun kasi kung tutusin, ang cost po ng ating fertilizer, kung 5 bote para sa 1 hektarya, nasa 6,000 po yun. Okay. So hihiramin po nila yon. At ang pagbabayad po nila pagka nakaani na, Pagkaani. nang wala pong interes. Oho. Aha. Maganda yan. Kasi yung fertilizer dyan, nabibili mo doon sa tindahan, hindi ka pa uutangin nun eh. Hindi po. Bawal eh. Di ba? Kailangan may pang-cash Totoo ka yan, nun. oo. At dyan ako hirap na hirap. Totoo Nung po. ako'y nagtatanim pa. Opo. At ang isa pa nga po, sabi nga namin, kung bumili sila sa tindahan, wala po silang kita doon. Yes. Kasi ang kumita yung tindahan. Dito po, bilang miyembro sila, mayroon pa po silang dividendo. Doon sa ating parang cooperative. kumita ka rin kasi ikaw ang kasapi ng cooperative. Yes po, opo. Sa ngayon ba, gaano nakadami ang member ninyo? More than 10,000 farmers Dami na na pala. Napakarami na pala, no? At more on saang lugar ito? Doon sa province of Laguna po at Leyte, Samar. Oh. Ang Laguna po kasi, tinulungan po tayo ng provincial capital. Oo. Sa halip na bumili po yung ating mga magsasaka, sila po yung sumagot ng fertilizer. Wow. Dahil nakita po mismo sa mga demo farm nung taga-Kapitolyo na sina Governor po, Ramil, ay naging maganda yung resulta. Maganda yung resulta. Kaya po ngayon, 2025, ngayong harvest season, ay humigit kumulang nasa 100,000 kilos of rice ang mabibenta namin ng 20 pesos. Mula doon sa kanilang Doon po sa mga farmers. kontribusyon. Yes po. Nako, hindi ngayon. Ay, yaman din lamang nasa broadcast. Marami nanonood sa atin online, maging sa kanilang TV at sa radyo. Ano ang mga hakbang na dapat nilang gawin, Kuya Yuan, para maging bahagi ng programang ito? Una po ay kailangan po sundin po nila yung protocol. Makipag-ugnayan lang po kayo. May page po ang Yunlad Marketing Cooperative. Kung nais po nilang gamitin yung produkto, magkakaroon po yan ng kontrata o kasunduan para sa kanila pong security naman. Ano po? At pupunta po mismo kami doon para mag-orient sa kanila pong bayan. Ano po? At may mga individual na sumusuporta po, Sir Jen, na sila po nga ang nag-i-sponsor ng fertilizer. Kasi naniniwala po kami,
Sa halip na pera ang ibigay nyo sa farmer at sa mga tao, Opo. bukas makalawa, baka nasa mall po yan. Ay, oo nga, Baka oo. nagsa-Shopee po yan. Oho, Sa halip na doon gamitin. Ito po, mismong yung produkto at kasama na po, free training and orientation. Ayun. And lifetime assistance po. Teka lang, Kuya Yuan, kasi nakita ko puro Leyte yung ano ninyo. Ito ba Apo. nationwide? Kasi nationwide itong broadcast natin ngayon. Yes po. Ngayong 2025 po na darating ay halos meron na po tayong sa Mindanao na magi-sponsor din po para makarating po kami doon at saka buong Visayas, Mindanao and Luzon po. Ano po. At nag-conduct na rin po kami ng mga demo farm na in-invite po kami ng Department of Agriculture dyan sa Region 3. 7 province po, naglagay na po kami ng demo farm para makita po nila kung ano talaga po yung ating programa at saka po yung magandang resulta ng produkto natin. Ayun. So yung mga gusto makakita, yung demo farm, pwede sila makipag-unahan sa iyo para yung mismo magsasaka, grupo ng magsasaka, Apo. baka kooperatiba ng magsasaka, para sila mismo makakita, ay pwede to. Yes po, opo. Ayun. Saan tayo may merong demo farm, Kuya Yuan? Meron po tayo sa Leyte at saka sa Samar, sa iba't ibang bayan po, meron po yun. Dito po sa Laguna, lahat po ng bayan po, 27 na merong rice farming po dyan, meron po tayo. Kasi lahat po ng miyembro natin, yun po yung pinaka-demo farm namin. Ayun, Kasi opo, sila opo. po ang gumagamit. Meron ba kayong hotline na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan, Kuya Yuan, para in case na gusto po nila magtanong, or Facebook page? Meron po. I-search nyo lang po yung Yunlad Marketing Cooperative. Opo. Yung spell ng Yunlad ay EU. Opo. EUNLAD. Opo, yan. At pwede po kayong mag-inquire po doon. Ano po. May mga sumasagot po ba? Baka may message ng message eh. Meron naman po. May tao tayo nakasagot. Naka-monitor po dun sa ating page po. Aha. Nako. Nelson, o ano? I-automate na natin yung Dapat pala, Hindi, okay. mag-member tayo, kooperatiba. O, kailangan Kasi natin yan. mayroon naman system si Nelson na automation. Kompleto na, sasagot Kuya Yuan. Ano, ha? Ay, maganda po. Opo. Pero, so, ikaw ba bilang isang magasaka, Nelson, kumbinsido ka ba na potential pala talaga Hindi yung talagang gusto ko mag-organic Oo. fertilizer. Kaya lang, yun nga, hindi naman pwede. Madali gumawa. Kung mag-isa ka lang, Apo. hindi siya applicable. Kailangan talaga community Yes po. na Ayun. mag-organic. Kasi meron ding patakaran dyan ang gobyerno na pag nag-organic ka, dapat yung mga katabi mo, puro organic. Yes po. Ayun. Kasi hindi ka isi-certify na organic farm, di ba? Yes po. Apo. Tama pala. Nako. So hindi pala ito magic. Hindi. po. Akala ko pa naman magmamagic ka, Kuya Yuan. Ano? Kasi po, Sir Jen, bukod po dun sa binibigay ng farmers na Opo. bigas para ibenta namin ng 20 pesos, kami mismo pong sa Yunlad Cooperative, magmamanage po kami ng farm. Oh, yan Para parang lahat, importante. doon po yun. Halimbawa po, meron kami 20 hectares. Oo. May 5,000, sabi na natin, average, 5,000 kilos kada hektarya. May 100 kilos po na palay na kapag miniling po natin yun, ang recovery po para maging bigas, mga 55% to 60%. Meron po tayong almost 55,000 na maibebenta ng 20 pesos. Na ang kita po namin doon, maliit lang syempre. Mga 2 pesos lang kada kilo. Pero okay na so po sa yun. 20 pesos, may kita pa pala kayo Yes doon, po, ha? opo. Basta kami po ang may bawi pa. magmamanage, kami po lahat, at kami na rin po ang diretso sa merkado. market. Sa market. Maganda. Opo. Yan yung sagot sa problema natin Ayun, dyan, di ba? pwede pala, baka may nanonood dyan sa tanggapan ng Kamara at saka ng Senado, no, ha? Ito pala ang... I-adapt natin yung technology. Oo. Kasi maganda eh. Sa Pati yung Department system. of Agriculture, no? Yan ang kulang eh. Wala tayong system dyan eh. Oo. Kanya-kanya kasi, no? Yung konsepto, dapat masunod talaga, Kuya Yuan. Yes. Ang inyo po mensahe sa ating mga taga-subaybay, Kuya Yuan. Lahat po ng mga magsasakang Pilipino, wag po kayo mawawalan ng pag-asa kasi yan po ang laging sinasabi pagka kami po ay bumababa na talagang ang hina ng kita, walang pag-asa ang mga farmer na natiling mahirap. Nandito po ang Yunlad Cooperative para tumulong, para kahit papano gumaan, mayroong magpapahiram ng inyong mga gagamitin at tumaas po ang kita. Ano po, sa pakikipagtulungan po ninyo. At sa lahat po ng may interest na tumulong po sa programa namin, kasi pwede po magtulungan talaga. Kung magtutulungan po ang lahat,
makakaya po nating itaas ang antas po ng mga magsasakang Pilipino. Ayun. Kaya yun ang sinasabi natin. Ang palatuntunan ito, Nelson, ng ating episode ay magbigay ng inspirasyon sa mga magsasaka. So yung mga anak-anak ng magsasaka dyan, huwag kayong magsawa. May pag-asa po. Ang laki ng pag-asa natin kung ang pag-uusapan ng sektor ng agrikultura. At kay Pangulong Bongbong. Ayun, Pangako niya 20 pesos Pangulong na bigas. Bongbong, Ito na pala ang sagot eh. Oo, Di ba? Oo nga, no? Ang gusto ng Pangulo, 20 pesos na bigas eh. Meron pala, posible palang Ito gawin na. eh. Siya na ang susi. Kuya Bongbong, patawagin sa Malacanang. Pwede tayo pumunta ng Malacanang. Pag pumunta ka, sasama mo kami. Yes, ho? po. Pag pinatawag ka ng Pangulong Bongbong. Ha? Ay, nako. O, paano? Ito po ang ating special po ngayon, ha? Ang ating palatuntunan. At sa hapong ito, sana ay nandyan po kayo. Ito po ang palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. At siyempre, hanggang sa muli. Bye!